Hi guys, kamusta? My name is Ronald. Isa po akong OFW dito sa Singapore. I make travel guides, travel tips going to Philippines and Singapore, and especially mga OFW updates, OEC, and tutorials. So if you are new to my channel, please subscribe if you find my videos helpful, and I will share with you kung ano ba yung proseso if you are direct hired, meaning na-hire ka from Philippines to abroad, hindi ka na dumaan ng agency, or nakuha mo yung trabaho sa mismong POEA website. Mga lumabas ng Philippines as a tourist, pero doon na sila nakahanap ng trabaho abroad. Before we begin, shoutout muna sa inyo guys. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat po. Sino ba muna yung considered na OFW na? Let's say, nakakuha ka nga ng trabaho abroad, nabigyan ka na ng job offer, copy ng contract mo abroad, you are already considered OFW. So, ibig sabihin, pag lumabas ka ng Philippines, hindi ka makakaalis kapag wala kang OEC and verified work contract. Merong dalawang phase na kailangan mong gawin at yung employer mo. Depende to kung saang bansa kayo pupunta at kung anong trabaho nyo. Applicable naman to generally sa lahat ng first-time OFW. So sa phase 1, ang kailangan mo ay valid passport. Kahit sa pag-travel, kailangan naman talaga to. Pero dapat not less than 1 year. Kung ang passport mo is 10 months na or 8 months, I suggest ipa-renew mo na. Next requirement naman is work visa or entry visa, employment card or visa na ipapadala sa'yo. Kung applicable lang naman, kasi kunyari dito sa Singapore, IPA letter ang binibigay. Next is employment contract. So, ito yung kontrata mo sa employer mo from abroad. So, kailangan nilang pumunta sa Philippine Embassy sa ibang bansa, let's say sa Canada, Australia, or US. Kailangan pumunta ng employer mo doon at ipanotaryo or ipa-verify doon sa Philippine Embassy. After nun, kailangan kunin or ipadala ng Philippine Embassy pabalik kay employer. Tapos nun, ipapadala ni employer sa inyo yung original verified na contract. Since employer nyo yung gagawa nito, no? Yung mga requirements, sila na bahala. Tulad ng company profile nila, business permit, or any proof na hingi ng Philippine Embassy. So after ma-verify, magbibigay din si Philippine Embassy or POLO ng endorsement letter. Kasi meron tayong tinatawag na ban from direct hiring of Filipino abroad. So may mga bansa na kailangan tong POLO endorsement letter. So additional document din na kailangan is from the OFW, yung applicant, ibig sabihin kayo. May time din na hihingin ng employer nyo yung diploma nyo or educational attainment, transcript of records. Lastly, number 7 is notarized statement of the applicant. Ito yung document or letter na ginawa nyo as an applicant or ni employer kung paano kayo na-hire. I-explain nyo mabuti kung paano nyo nakuha yung trabaho. Ang alam ko dito guys is POEA yung nagagawin to sa Pilipinas. Ito yung tinatawag na sworn statement. Ngayon, kapag nakompleto na ni employer nyo yung mga documents and requirements na kailangan nilang ipa-verify sa Philippine Embassy, dadalhin nyo na to sa POEA. So, ito na yung phase 2. Number 1, kailangan nyo ng e-registration account. Ito yung website, onlineservices.dmw.gov.ph. So, madami po akong video kung gusto nyong malaman kung paano gumawa ng account. Please go and check it out kasi hindi ko na ma-explain kung paano mag-register dito dahil hahaba yung video na to. So, once maka-register kayo nun, compliance form, sa loob din ng POPSBAM to sa website. If necessary lang, kung kailangan nyo or required sa inyo. Next is valid medical certificate. So, kahit saang clinic sa Pilipinas, pwede kayong kumuha ng medical certificate na nagsasabi kayo ay fit to work abroad. Next naman na requirement is yung POES or Pre-Employment Orientation Seminar. And yung isa, PDOS, Pre-Departure Orientation Seminar Certificate issued by OWA. Most domestic helper kailangan ng PDOS. Double check nyo na lang din sa POEA kung kailangan nyo ba ng dalawang to or isa lang. Madali lang naman kunin to guys. Yung POEA clearance, depende kasi to eh.
kung under yung employer nyo sa section 124D. Medyo mahirap explain to guys, pero ito yun. Hindi naman halos lahat kailangan to. Next is yung proof of insurance. So dun sa work contract na pinadala ng employer nyo, dapat meron kayong coverage or pag may nangyari sa inyo, sagot kayo ng company. Pero I don't recommend na kumuha kayo ng insurance under ng OWA or sa mismong POEA. Sapat na po yung insurance na nandun sa work contract nyo or galing sa employer. So once masettle nyo na yung phase 2, lahat to kompleto na, mabibigyan na kayo ng OEC, aantayin nyo na lang sa account nyo online hanggang sa lumabas na yung print OEC. At yun na yung gagamitin nyo palabas ng Philippines. Next step naman is yung flight ticket nyo. Planuhin kung kailan kayo lalabas ng Philippines or magre-report na sa bago nyong employer abroad. Make sure na dala nyo lahat ng documents na to. Let's say, kulangin kayo ng documents na to, pwede kayo ma-offload. Kaya mahalaga na ma-double check nyo lahat ng documents nyo. Sana nakatulong yung video na to guys. If you have any question, please comment down below or message me in Facebook. If you don't hear from me ng matagal sa YouTube, maybe 2 or 3 days, hindi ako nakapag-comment back sa inyo. Sa Facebook na lang po tayo mag-usap kasi mas mabilis ako mag-reply doon. Thanks for watching if you're still here. And I will see you on my next video.